Mga ka-solo flight, anong balita? Nandito tayo ngayon mga ka-solo flight sa ating panibagong project mga ka-solo flight. Magse-set up tayo dito mga ka-solo flight ng ating gamit ng electric fan. Actually industrial fan yan, saka ng ilaw ng emergency light. Yan mga ka-solo flight, kasi yung area na yan madilim. So kung makikita nyo may maliwanag kasi yung pinto nakabukas, no? So yung area na yan, doon sa dulo na yan, madilim yan eh. So nakabukas na kasi yung industrial na yung emergency light saka industrial fan. So medyo malamig na sa lugar na yan. So may CR tayong i-repair dyan, yung ceiling nila. Yung acoustic board nila na tinatawag nilang ceiling tiles, papalitan natin yan kasi may mga mancha na yan eh. May mga mancha kagaya ng ginawa natin dati mga ka-solo flight. Pinapalitan natin isa-isa. May mga mancha, tinatanggal natin. So halos lahat yan mga ka-solo flight may mga mancha na yan. Tapos yung ilaw niyan, kung mapapansin nyo, medyo mapula na, malapit na rin kasi mapundihan. So ayan, kung makikita nyo may mancha, di ba? Saka nakabend na yan, tapos madumi na rin yung ibabaw para maging malinis na rin. So yan ang trabaho natin ngayon dyan mga ka-solo flight. Lilinisin natin, papalitan yung mga acoustic board or ceiling tiles, tapos papalitan na rin yung ilaw ng bago, no, mas maliwanag mga ka-solo flight kasi nakalundo na yan eh. Hindi natin na-videohan yung posisyon ng ilaw na yan kasi nakalundo na yan, babagsak na yan. Kaya na-request na nung umuupa dyan sa Clear Spring na palitan na daw natin yan. So kaya inasikaso na natin yan, inuna na natin yan kasi delikado, baka may mabagsakan. So ayan mga ka-solo flight, nagsiset up na tayo ng mga tools natin para sa pagkalas kasi nakapix yung ilaw na yan doon sa acoustic board. So kailangan natin kalasin yan. Load lang tayo mga ka-solo flight. Nasa chapter 50 season 2 pa rin tayo mga ka-solo flight, pero part 10 na po ito mga ka-solo flight. So medyo marami-rami at malayo-layo na tayong nararating natin mga ka-solo flight, no? So patuloy lang tayong manood at syempre mag-subscribe. Ito mga ka-solo flight, nagkakalasin na natin tong base ng fluorescent light nila ng mga ka-solo flight. Tinatanggal na natin, pinuputo na natin yung mga wirings. So chine-check natin mabuti yung mga wirings mga ka-solo flight para hindi tayo maliligaw. Kasi iba yung linyahan ng kuryente nila dito sa Canada kaysa sa Pilipinas mga ka-solo flight. So magiging mas maingat tayo mga ka-solo flight. Although yung voltahe ng kuryente nila dito ay 110 lang to 120, samantalang sa atin 220 ang kuryente sa Pilipinas mga ka-solo flight. So dito 110 to 120 ang kuryente nila. So ganun pa man, nakakakuryente pa rin yan mga ka-solo flight. Delikado pa rin, makakasunog pa rin yan. So kaya ingat at double check natin mga ka-solo flight, no, bago natin kalasin, paghiwa-hiwalayin, para pag binalik natin mga ka-solo flight hindi na tayo maliligaw. So pinuputol na natin mga ka-solo flight yung mga
mga wire para makalas natin dyan sa acoustic board nila or sa ceiling tiles, no, mga solo flight. Ayan, pinuputol-putol na natin yan, tapos lalagyan natin ng marka para alam natin kung saan natin siya ibabalik mamaya. Ayan, nakalas na natin mga ka-solo flight yung base ng fluorescent light. So ngayon ang tatanggalin natin mga ka-solo flight, ito ng acoustic board or ceiling tiles, no, mga ka-solo flight. Ilalabas natin yung wire dyan, bubunutin natin yung acoustic board. So ayan, napakadumi, punong-puno. Ayan, nakakasipon mga ka-solo flight. So mabuti na lang kompleto tayo sa ating gadget mga ka-solo flight or sa ating gamit sa protection. May goggles tayo, ayan, meron tayong face mask, naka gloves, naka long sleeves, naka sapatos. So kompleto tayo mga ka-solo flight. Time out muna kasi nag-break ako dyan, nag-break time, no? So mga ka-solo flight, ito nakuha ko yung mga acoustic board saka acoustic board or ceiling tiles mga ka-solo flight. So isasalpak na natin yan kasi baka isalpak pa ng iba. So uunahan na natin sila mga ka-solo flight. So kailangan bawasan yung mga acoustic board na ikakabit natin. So kailangan natin dyan ng cutter para bawasan kasi yung sukat nila wala sa standard. Ewan ko ba bakit hindi nila inilagay sa standard yan, bakit alanganin yung mga putol nila. So ayan, so natabasan na natin yung isa na yan, naisalpak na natin. So ito yung pangalawa, yung panggitna. So balak natin ilagay doon sa kabilang dulo yan, sa kabilang side, pero tatabasin na pa rin natin yan, babawasan natin yan mga ka-solo flight, no, para maisalpak. So pasok naman siya, pare-parehas na siya. So dito kailangan pa rin bawasan. So ayan, dito sa gitna pasok siya, no. So ito sa pangatlo ay tatabasan pa rin natin ng haba, saka malamang babawasan natin yan ng lapad kasi maliit na yung sukat doon sa kabilang dulo. So kailangan natin siyang bawasan mga ka-solo flight. So kailangan natin ng metro kasi kukunin natin yung eksaktong sukat ng lapad niya para pag binawasan natin saktong-sakto na. So mamarkahan natin dyan pa lang kasi mahina na yung memorize natin, mahina na yung memorization natin. Hindi na natin siya mamememorize ko, kailangan markahan na. So ayan, lilinawan na lang natin mga ka-solo flight yung marka natin para hindi tayo magkakamali pag nagtabas kasi sayang yung materyales, no, mga ka-solo flight. So kailangan pag nagtatabas double check lagi yung sukat bago tabasin yan para wala nang aksaya sa materyales. So saktong sakto yan mga ka-solo flight, no. So yung mga kaalaman natin yan mga ka-solo flight,
ay galing yan sa Diyos mga ka-solo flight. So palagi natin sinasabi sa inyo na magpasalamat tayo sa Diyos sa karunungan, sa katalinuhan na pinagkakalob niya sa atin mga ka-solo flight, no? Magkakaiba man tayo ng linya, magkakaiba man tayo ng trabaho, yung mga kaalaman natin sa buhay mga ka-solo flight, yung mga skills natin o katalinuhan natin sa iba ay galing sa Diyos yan. Sa Diyos lang nagmumula yan mga ka-solo flight. So syempre pag-aaralan natin kung paano tinatrabaho yan, pero yung mga katalinuhang nasa sa atin mga ka-solo flight, sa Diyos nang gagaling yan. Kailangan natin ipagpasalamat. Huwag tayong magmalaki sa sarili natin na kaya natin yan, basic lang yan. Hindi totoo yan mga ka-solo flight. Ang katotohanan yan, binibigay sa atin lang ng Diyos yan. Pinapahiram lang sa atin yung katalinuhan na yan. So huwag tayong magsasawang pasalamatan ang Diyos lagi mga ka-solo flight sa katalinuhang binibigay niya sa atin. So ayan mga ka-solo flight na kinakabit na natin, no? So kung tutuusin mga ka-solo flight, kung sa aking sarili lang, hindi ko kaya yan, hindi ko alam yan, no? So dahil bago tayo nagsisimula sa trabaho natin sa umaga, bago tayo umalis ng bahay, humihingi tayo ng guidance sa Panginoon. Humihingi tayo ng tulong. Sabi nga, put God first, no? Unahin natin siya. Paggising natin sa umaga, magpasalamat tayo sa buhay na binigay niya. Tapos humingi tayo ng gabay, humingi tayo ng tulong sa lahat ng gagawin natin, lalo na sa trabaho natin sa araw-araw mga ka-solo flight. Ganon din, humingi rin tayo ng kalakasan at ingatan tayo mga ka-solo flight sa ating trabaho, sa ating mga ginagawa. So ayan mga ka-solo flight, na ikabit na natin, ano? Kung titignan natin mga ka-solo flight, simple lang, pero ganun pa man, medyo hirap tayo dyan, pinagpawisan tayo dyan mga ka-solo flight, no? Pero ganun pa man mga ka-solo flight, na-enjoy natin yung trabaho. Yun ang mahalaga doon mga ka-solo flight, no? Para hindi tayo mahihirapan, dapat yung trabaho gusto natin, tapos na-enjoy natin para magaang lang sa atin yung trabaho mga ka-solo flight. So ayan, mamaya susunod na natin yung wiring, ipe-prepare na natin yung wiring para dun sa loob. Yung kinalas natin kanina, ituduktong na natin uli yun. So magdadagdag tayo ng additional na wire kasi inikot ko yan. Kung mapapansin nyo, yung wiring kanina nandito sa bungad, ngayon napunta na doon sa dulo. So inikot ko yan kasi yung wiring doon sa taas, may napansin akong may problema. So may binawasan ako doon. Tapos kailangan nating dagdagan, no? Kaya inikot natin din dyan para mas malapit dun sa pinagkakabitan. So ayan mga ka-solo flight, mamaya doon naman tayo sa taas papasok. Ayan mga ka-solo flight, so dito na tayo sa taas ngayon mga ka-solo flight. Ikakabit na natin yung ilaw dito sa wiring. So ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na mas malapit dyan sa part na yan kaysa doon sa kabilang dulo. So ayan, kinoconnect na natin, no? At tatakpan na natin yan. So ngayon dito mga ka-solo flight, ito na yung bagong ilaw na kakabit natin. Siya nga pala, dinalaw tayo ni Sir Henry Garcia. So shout out kay
Sir Henry Garcia. So siya yung nagpasok sa atin dyan mga ka-solo flight sa Clear Spring, no? Siya yung nag-a-assist sa atin, siya yung tumutulong sa atin mga ka-solo flight sa mga bagay na hindi natin kaya, hindi natin alam. Siya yung nagtuturo. Parang siya na yung supervisor ko dyan mga ka-solo flight, no? So ayan, salamat sa Diyos mga ka-solo flight kasi tagumpay ang ating trabaho. Pinipix na lang natin yan, tinipibayan na lang natin yan, nilalagyan na lang natin na plastic tie, nilinis natin yung ceiling fan, exhaust fan mga ka-solo flight, no? So ngayon nagliligpit na tayo ng gamit natin dahil tapos na yung trabaho. So katulad ng sinasabi ko, pagkatapos ng trabaho, yung gamit, yung tools, iligpit na maayos, yung mga wire, tabi, yung mga kalat, linisin, yung pinagtrabahuhan, linisin, yung parang walang nangyari mga ka-solo flight, no? Nung nakita nung may-ari, malinis yung area, so dapat pagbalik niya, may trabahong gumawa, pagbalik niya, malinis pa rin, parang walang nangyari mga ka-solo flight, no? So pero ang nangyari dyan, ni-repair natin yung ceiling tiles, tapos pinalitan natin ng ilaw, nilinis natin yung area. Yun ang maganda ron ng ka-solo flight. So ngayon pinipicture natin yan para i-report natin kay boss, no, yung ginawa natin. So ngayon mga ka-solo flight, tuloy natin yung pagliligpit ng emergency light, ng industrial fan, ng extension cord, no, iligpit natin ng tama, ng maayos para pag ginamit natin ulit, maayos siya, hindi gulo-gulo, sabog-sabog. So ngayon dito na tayo mga ka-solo flight, no, i-check na natin yung ilaw natin, yung ginawa. Tingnan natin, baka bago natin iwanan, baka hindi na ulit sumindi yan. So patay sindi natin yung ilaw. Yan, pinatay natin. So binukas, pinatay, binukas. So okay na mga ka-solo flight, no. Double check niya, no, pinatay sindi pa ulit, hindi pa nasayahan, no. So okay na mga ka-solo flight. Salamat sa Diyos mga ka-solo flight sa muli, sa katalinuhan, sa kalakasan, sa lahat mga ka-solo flight na ginawa niya sa atin mga ka-solo flight, sa pagtulong niya. So nandito na tayo mga ka-solo flight sa ating kwarto, sa storage room mga ka-solo flight, no. So ligpit na natin sa dating pwesto yung mga gamit natin para pag ginamit natin, hindi tayo mahirapan maghanap ng mga ka-solo flight, no. Kung saan nakalagay, doon natin ibalik. Para kung saan natin kinuha, doon natin ibalik. Para hindi tayo mahirapan maghanap sa susunod. Kasi tayo rin ang mahihirapan pagka kung saan lang natin nilapag yan. Tapos yung mga tools, ilagay sa safe na lugar, dun sa nakalak, para kasi may mga ibang tao rin na pumupunta dyan mga ka-solo flight, no. May mga nakakapasok din dyan. So kailangan i-secure natin yung mga tools natin mga ka-solo flight. Kaya binigyan tayo ni boss ng mga padlock, ng susi para ilalak natin yung mga gamit natin. Kasi pagka may mawala sa atin, hahanapin yan mga ka-solo flight, no. Tayo kasi ang namamahala sa lahat ng gamit dyan mga ka-solo flight. Sa atin pinagkatiwala ni boss yan, kaya mahirap masira pag may mawala sa atin na hanapin yan mga ka-solo flight. So oras na ng uwian, kaya maraming salamat mga ka-solo flight sa inyong panonood. Sana i-subscribe nyo pa rin, i-share pa mga ka-solo flight ang ating mga videos. Maraming salamat sa inyo mga ka-solo flight. God bless you all. Salamat. God bless.